Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat po dahil pinagpala mo na kami, pinaburan, pinalakas, Panginoon, pinasigla at pinasaya. Salamat po sa pag-aawitan. Salamat po, Panginoon, sa tinapos mong gawa. Sa iyong sukdulang biyaya sa isang buong buwan ng Setyembre, sa buong linggo, Panginoon, bagamat kami ay may kani-kaniyang pinagdaanan, nakikita pa rin po namin ang tagumpay namin dahil alam namin hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat po, Panginoon. Handa na po ang aming puso, ang aming isipan na makinig ng iyong salita dahil ikaw po ang aming tunay na guro, ikaw po ang aming pastol, ang banal na Espiritu mo ang magtuturo sa amin. Ako po, bilang tagapagsalita ay itatago mo lang sa iyong likuran. Ikaw po ang makita, ikaw po ang maitaas, Panginoon. Ang bawat sasabihin ko, Panginoon, ay magbigay ng papuri sa iyo, Panginoon. At alam ko po, pinagpala mo na ang bawat isa sa amin, na habang kami naikinig, meron kang pinagagaling. Habang kami naikinig, meron kang problemang binibigyan ng solusyon. Nang habang kami naikinig, meron kang pinaliligaya at niyayakap ng iyong presensya. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa matamis sa pangalan ni Jesus tayo magsabi ng Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Victorious Living. Be sure po na nakinig po kayo ng ating podcast, no? Every week po yan, nandyan po ang mga topics natin. At salamat po sa Panginoon sa biyaya niya dahil ang simbahang ito ay nakasalig sa tinapos na gawa ni Kristo. Walang ibang matataas, kundi ang ating Panginoon lang. Amen? Tayo po ay nasa hurts. Last week po ay pinag-aralan natin ang pinagkaiba ng hurt at yung damage emotion. Last week ay ating natutunan din that the Lord's table centers on Jesus Christ. Siya lang po ang sentro. Natutunan din po natin yung dalawang elemento. Two elements of Lord's table. Una po yung wine, refers to the blood of Christ, for forgiveness of our sins. Number 2 po, the bread, the body of Christ for healing and divine health. Natutunan din po natin ang pinagkaiba ng ating paniniwala. Makinig po kayo maigi dito, no? Catholics believe or called it sacrament because it becomes a spiritual reality. Yung sinasabi kong transubstantiation. Sa tuwing ginagawa po nila yon, nagtatransform yung bread sa body ni Christ. Yung blood, nagtatransform, talagang literal. Nakalagay po dyan, no? The Eucharistic elements of their consecration becomes the literal body and blood of Christ. Natuto po tayo dahil wala po talaga yun sa Biblia. Sabi din po sa atin po, we called it ordinance because it symbolizes a spiritual reality, symbolism. There is no actual change in the substance. It serves as a commemoration of Jesus' sacrifice. Remember, do it in the remembrance of me. Sabi ni Jesus, di ba, sa Luke. Ito rin yung isang tagpo, no? Nung si Jesus, sabi niya, kainin niyo ang aking katawan, maraming taong nagtakbuhan. Naalala niyo po yun, yung kwento na yun? Kasi hindi nila maatim, hindi nila maintindihan, ma-discern yung sinabi ni Jesus na kainin niyo ang aking katawan, nag-alisan, yun po yung pambawas niya. Nabawasan yung 700, naging 300, at naging 12 na nga lang, di ba? Dahil hindi po lahat ito nare-reveal sa mga tao. Salamat sa Panginoon dahil na-reveal to sa atin ng banal na Espiritu. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po ang pastor o ninuman ang magre-reveal sa inyo. Only the Holy Spirit. God alone. Kaya unang tingin mo pa lang, pray. Pray, Lord, reveal it to me. Kaya bago tayo mag-start ng mga turo po, nagpipray tayo, Lord, kayo po ang aming pastol, kayo po ang aming guro. Siya ang talagang guro natin. Ang original pastor ng bawat local churches. Even sa Universal Church, siya po ang ating tagapagturo. How do you administer the Holy Communion? By following 4 simple steps in partaking of the Lord's Supper.
Picturean niyo po ito dahil dapat bawat anak ng Diyos, bawat minamahal ng Panginoon at tumanggap kay Kristo, alam ito. Itong apat na ito. Number 1, prepare your heart. Take a moment to reflect on the finished work of Jesus. Number 2, gather the elements. Yung bread and wine. Number 3, pray and partake. Hindi naman kailangan magsasound ka o magtutunog pastor ka. Basta alam mo, nakasentro ang iyong gagawin sa tinapos na gawa ni Jesus. Thank Jesus for His sacrifice, which brings you healing, forgiveness, and righteousness. And last but not the least, rest in the finished work of Christ. After mong gawin to, close in prayer, resting in the truth that Jesus has made you perfect, rejoice in His completed work. Sabi yan sa Hebrews 10:14, He has made us perfect in Christ Jesus. In communion, we remember Jesus Christ's redemptive work for us. Yan po yung supporting verse, Luke 22:19, in remembrance. 1 Corinthians 11:26. Last week po, pinakita ko po itong picture na to. Dito po tayo nagtapos last week, di ba po? Pinocus natin. Ano po itong mga to? Mga insekto, flies, kulisap. Alam nyo po, kayang patayin ng kulisap ang mga tupa. Dahil ang mga tupa ay hindi po parang pusa na kaya nilang kumamot, hindi nila kaya. Wala din silang mahabang buntot na pwedeng parang kalabaw na tinatapik ang mga insektong kumakapit sa kanila. Ang ginagawa po ng tupa, sa sobrang inis niya, sa sobrang irita siya dyan, inuuntog niya po yung sarili niya sa pader. At kung wala pong pastol, pwede niya po itong ikamatay. Ano pong ginagawa ng pastol? Ito po nasa verse 5 po tayo. Psalms 23 verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. And yan po yung sagot, nandyan po. You anoint my head with oil. My cup runs over. Sa biyaya ng Panginoon, ito po ating tatalakayin. The 3 biblical truths to help us respond to hurts. Specific po yan sa Psalms 23 verse 5. Number 1, can we please read? God prepares a table in the midst of our pain. Not only that, number 2, dyan na po tayo, God anoints us with healing and honor. Not only healing, but also honor. Pero magpo-focus tayo sa healing. In ancient times, anointing with oil was both a healing balm and a sign of honor. Yan po yung verse. Naalala niyo po yung kwento ng The Good Samaritan? Yung ginamit po na pamahid nung Good Samaritan doon sa nabugbog na Hudyo. Naalala niyo po? Ginagamit po talaga yan for healing. Pangalawa, naalala niyo po yung istorya ni Prophet Samuel na inanoint siya. Sabi ng Diyos, pumunta ka doon sa Bethlehem sa bahay ni Jesse at i-anoint mo ang susunod kong pipiliing hari. In-anoint niya si David as king. Honor. Healing and honor. Not only for healing, but honor. So that you will remember that you are always loved by God. Amen? Pag tayo nagpapahid, hindi lang ng langis, hindi lang sa ating kagalingan, kundi naaalala natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. What shepherds do is take olive oil and mix it with sulfur and anoint the head of the sheep. And it's like an insect repellent. Pag sobrang dami na po ng flies, kasi hindi lang po lumilipad ang flies, iniitlogan niya po yung wool, yung balahibo ng mga tupa. Hanggang mag-anak. At kawawa po, kung makikita niyo po sa video, no? Hindi ko na po piniling pakita kasi kadir. Ang ginagawa ng pastol, nire-razor. Pero noong unang panahon, wala namang razor. Talagang pinaliliguan niya po ng oil. Tinatanggal yung mga kuto. May larvae, mayroong magot na namumuo dun sa kanyang mga balahibo. Kaya ginalagyan niya po ng olive oil, sulfur, para po mawala, mamatay ang mga itlog ng mga flies.
It is a reminder that we are still chosen. We are still valued. And we are still loved even in the midst of our hurts. Di ba pag tayo nasasaktan, na ginagawa, designed by the devil, feeling natin we're alone. Tapos kakanta ka, I'll beat you alone. Di ba? Magpe-play ka pa ng ganon. You are alone in the dark. Kakanta ka rin ng piano in the dark. Kahit wala kang piano, andun ka. Feeling natin, mag-isa lang tayo. Pero ito pong oil na to, nagpapaalala sa atin na you are still valuable, you are still chosen, accepted, and beloved of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! John 10:11. Tingnan po natin. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Ang buhay niya, binigay sa atin. Dahil sobrang mahal tayo ng Panginoon. Tingnan niyo po yung supporting verse niyan. Hindi lang John 3:16, ha? Di ba John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Meron diyang counterpart. Sulat din ni Juan. 1 John 3:16. Can we please read this all together? This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Before we lay down our life to our brothers, bago tayo mag-alay ng pagmamahal sa iba, may unang nagmahal sa atin. Amen. May unang naglaid ng love para sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Kaya meron tayong kakayanan sabihing, I love you, sister. I love you, brother. I love my wife. I love my best friend. I love my pastors. I love my best friend. This is my best friend. My pastor. I love you. We can say that, we can do that because God laid His life through Jesus for us. Amen? What is the significance of the anointing oil? Ano kahalaga nito? The significance of the anointing oil is that it symbolizes Jesus' finished work on the cross. Oh, pati pala yung oil, finished work? Yes. Sabi ko nga sa inyo, it's all about Jesus. Kaya it makes us wanna shout, Hallelujah! Thank you, Jesus! Ang buong Biblia po, nakasentro kay Jesus. Naalala niyo po yung mga shadows na sa podcast? Balikan niyo po yun. Wala pong ibang bida. Ang Panginoong Jesus lang. Amen? In the same way, olive fruits have to be crushed in order for the oil to flow out. Saan ba galing ang olive oil? Sa olive fruit. Kailangan yan i-press para lumabas yung oil. Christ was crushed at different points in His suffering so that we may enjoy wholeness in every area of our lives and that God's blessing may freely overflow towards us. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Salamat po. Meron pong facing, 3 rounds of pressing for olive oil. May 3 rounds, pinipress. Yung first press, it gives extra virgin olive oil, which is used in the Jewish temple for lighting. Saan po? For ilaw. Give me all in my lamp, keep it burning. Di ba alam niyo po yan? Ginagamit pang ilaw. Second press is used for making medicine or for healing. Third press is used for making soap or for cleansing. Noong unang panahon po, ganyan po kung paano gawin yung olive oil. Tingnan po natin yung counterpart. Bakit ito ang sinulat ng ating salmista ni Haring David? He anoint me with oil. Shadow na naman po ito ni Jesus sa Old Testament. Tingnan po natin. First press ni Jesus Christ began at the Garden of Gethsemane. Nung saan siya nanalangin at sabi niya, alisin mo to, Ama ko. Pero sabi niya, not my will, but your will be done.
Yan po yun. Tingnan po natin ang mga verses. Lucas 22:44 hanggang 53. Sabi dito, dala ng matinding hinagpis, siya'y nananalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Araw-araw akong nagtuturo sa templo nung uhulihin na siya. Sinabi niya to yung sa mga Romano na huhuli sa kanya. Araw-araw ako nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip, subalit takdang oras ninyo ngayon at ng kapangyarihan ng kadiliman. The power of darkness on that moment. Sige lang, hinayaan ng Diyos because today is the day. The power of darkness. Sabi sa unang Pedro, 1 Peter 2:9, but you are chosen generation and a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. We are called, hinugot tayo sa dilim. Tingnan niyo po ito. He was pressed so that we can be called out of darkness into His marvelous light. Amen? Siya ay naghinagpis nang tayo'y mapakawalan sa kadiliman. Sino dito ang pinakawalan na sa dilim? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak and shout, Hallelujah! Thank you, Lord. Hinugot tayo sa dilim. Kung wala ang Panginoon, baka tayo ay nabubulagan pa rin. Ano bang karakteristik ng dilim? Di ba, pag madilim, hindi mo makita. Ligaw ka, hindi mo alam. Kaya nga sabi din sa Salmista, thy word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Kailangan nasa liwanag tayo. Gusto ni Jesus, nasa liwanag tayo. Amen? Number 2, second press. Ano yung second press ni Jesus? Ang second press niya, at the scourging post. Yung sa poste kung saan siya ay tinali at siya ay hahagupitin. Ilang hagupit yun? Ilan yun? Sa Roman? 30? 39. Pero sabi ng mga scholars, ang pumapalo na, mga Hudyo kasi yun. Hudyo. Sa Hudyong custom or ethics or kultura nila, 39 na palo. Pero sabi ng mga scholar, hindi naman daw kasi Hudyo yung pumapalo. Sino po pumapalo? Romano. So meron sila mga sapantahan na baka daw lumagpas pa ng 39. Pero sabi kasi sa Biblia, di ba, hinilintulad nila kay Paul. Kasi si Paul din ay ginanyan. 39, less than 40. Di ba sabi doon? Less than 40. Second, at the scourging post. Tingnan po natin yung verse. John 19, verses 1 to 3. So, then Pilate took Jesus and scourged Him. Pinalo po. Pinaghahampas. And the soldiers twisted the crown of thorns and put it on His head. And they put on Him a purple robe. And they said, Hail the King of Jews! And they struck Him with their hands. Listen. Pinagpapalo po siya physically. Sinampal. Minak. Alam niyo yung mak? Hinamak. Ganyan yung mak. Hinamak. Inalipusta. Kung ikaw ay dumadanas ng ganito na piling mo, inaalipusta ka. Piling mo, hinahampas ka at pinagsasampal ka ng mga salita ng ibang tao. Gusto ko pong sabihin sa inyo, meron pong nakakaunawa sa inyo dahil ang ating Panginoong Hesukristo, naramdaman niyan, naranasan niyan. Huwag nating sabihin na walang nakakaintindi, nakakaunawa sa akin. Tinalikuran na ako ng mundo. Wag po. Tingin tayo sa krus. When we see the cross, we see His grace. Na siya, bagamat hari ng mga hari, walang kasalanan, iniwan ng langit upang saluhin, danasin ang mga bagay na dapat tayo ang tatanggap. Amen? Bakit kailangan naman siyang mamatay na lang, di ba? He took lash after brutal lash to purchase our healing and health.
Sabi sa Isaiah 53:5 and 1 Peter 2:24, by His stripes, we are healed. Sinalo niya yun. Kaya lagi niyo pong idedeklara, sipon, wala kang karapatan sa katawan ko. You are in a wrong body. In Jesus' name, I am the beloved child of God. Binili ako ng Diyos sa pamamagitan ng katawang sugatan ni Jesucristo. Kaya wag po tayong papaalipin. Kung may sakit ka ngayon, medical report, those are lying symptoms. Huwag ka dun mag-focus. Mag-focus ka sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Amen? Sabi sa Biblia, ano man ang patungan ng iyong kamay, ano mang hilingin mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ko ay aking ibibigay sa iyo. Pag hinawakan mo, sinapupunan, in Jesus' name, magkaanak ka. Kambal. Kung anong gusto mo, in Jesus' name. Mga anak ko, tumino kayo, in Jesus' name. Wala pong imposible. Sky's the limit. Feasting on your table. Huwag kang magbawas. Kung anong gusto mo, nakakatawa po, pastor eh. Boyfriend, yes! Asawa, yes! Negosyo, yes! Damit, yes! Pagkain araw-araw, yes! Lahat yan binigay ng Panginoon para maranasan natin ang pagpapala ng Kanyang tinapos na gawa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag tayo, binaliwala natin to, parang sinasabi natin, hindi sapat, Jesus, kailangan kong kumilos. Kailangan kong magpapako sa krus. Kailangan kong hampasin ang sarili ko. Kailangan kong mag-effort, mag-focus ang sarili mo. Yun ang gusto ng kaaway, ma-defocus ka. Mag-focus sa sarili mo. At sabi ko po sa inyo, huwag tayong po-focus sa sarili natin. Focus tayo sa ginawa ni Jesus. Amen? Yung third press po, when Jesus nailed and died on the cross. Di ba doon po sa olive oil for cleansing? Dito po, tignan natin yung verse. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Lahat ng kasalanan mo at lahat ng kasalanan ng kinanununuan mo na dinadanas mo ngayon. Kaya ngayon, hihinto na yan. Stop. Mag-i-stop na po ang sumpa sa iyo. Amen? Amen? Stopin mo na, Lord. Ni-stop mo na. Cancer, kasi may cancer yung lolo ko eh. High blood yung lolo ko, minana ko to eh. Huwag niyo pong sabihin yun, please, in the name of Jesus. Anak kayo ng Diyos, tapos na ang high blood sa angkan ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Tapos na ang cancer, ang tumor sa pangalan ni Jesus. Tapos na ang poor mentality sa inyong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen? Tatapusin mo na. Ngayon pa lang. Ngayong araw na ito, paglabas nyo po, tapos na, Lord. Iba na mindset ko. Nakatutok na sa'yo. Sobrang yaman mo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang yaman mo. Oo. Hindi nyo lang nalalaman. Dahil hindi pinapaalam. Pinapatay ni devil ang ilaw para patuloy kang mabulagan at hindi mo makita ang katotohanan. Sabi sa Isaias 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Amen? Amen po ba? Because He pours His anointing oil. The anointing oil signifies on how Jesus was crushed to bring you out of darkness into His glorious light. Heal your body of all diseases and give you total forgiveness of sins. Amen? Kaya alam niyo yung kantang, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
we are always and forever grateful. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ano po yung prescription, our beloved walk, or our life application? Hindi lang po, let God take care of your bullies, doon sa letter A ng verse 3. Meron din po, let God take care of your irritants. Lahat ng nakakairita, ibigay mo sa Diyos. Nakakairitang kaisipan, tao, gobyerno, politika, kapitbahay, let God take care of that. Focus ka lang. Don't let your heart be troubled. Always declare the peace of God every day in your heart, in your family, in your household. Amen? Now, question. How do we allow God to take care of our irritants? Mayroon mga supporting verse po. Assignment nyo po yan. Basahin po natin. Paano natin ibibigay? How do we allow God to take care of our irritants? Through prayer. Are you in trouble? Pray. Sabi dyan. Through worship. In your presence, there's a fullness of joy. And the joy of the Lord is our strength. Number 3, through fellowship. Makipag-fellowship kayo, huwag ka magsasarili, huwag mong isolo sarili mo, sosolohin ka ng kaaway. Build each others up. Number 4, through ministry. Galatians 5:13. Habang tayo nag-ministry, hindi lang po sa loob ng church ang ministry ha. Kahit nasa labas po kayo, nagtitinda kayo, business, if you treat your work, your job as the ministry, basta nakasentro ang Panginoon, merong kalakasang binibigay yun sa'yo. Amen? Maglilingkod ako. Salamat Lord kasi yung trabaho na to, galing naman to sa'yo eh. Hindi ito magiging dahilan para mahiwalay ako sa'yo. Amen? Nung ako'y humihingi ng trabaho, sobrang naninikluhod ako sa'yo, Lord, I want to work. Gusto ko pong makapag-provide sa family ko, binigyan ka ng trabaho. Nung nagkatrabaho ka na, hindi ka na makita. Diba? Parang, Lord, kasi binigay, parang sinisisiw pa, Lord no? Binigay mo kasi ito overnight to ano ba naman talaga naman? Ba't ng dami kong OT? Pinagyaman ka ng Diyos, dinadaya tayo ng kaaway. Bibisihin ka niya. Bibisihin ka niya. Pero huwag kayong mag-alala. Gusto ng Diyos sa mga busy. Sabi mo sa katabi mo, gusto ka ng Diyos. Busy ka Oo, totoo po. God called busy people. Di ba si Pedro, sino kasama niya? Si Andrew. Tinawag niya yun. Anong ginagawa nila? Nakatambay? Nangingisda sila. Kaya pag busy ka, huwag mo sabihin, busy ako bro, di ako pag busy ka, join ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kala mo, saka na, busy ako, hindi ako magagawa. Hey, kandidato ka, Brad, sa gawain ng Panginoon. Amen? 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 Sabi nung iba, wala akong takas Kaya pag busy ka, join ka. Gusto nga ni Lord yung may ginagawa Huwag niyong isabihin na being under Satan's yoke. Sa Google lang yan. Hindi po. Pag busy ka, gusto yun ng Diyos. Parang galing magbolis ni brother Ha? Sa opisina. Holy Spirit, magwalis ka tuwing Sabado. Punta ka. Ang galing kumanta ni sa CR Kumanta ka para sa Diyos. Hindi natin makakahon ang kilos ng banal na Espiritu. Kaya pag tinawag po tayo, may kaligayahan yun. Hindi mo nga nararamdaman na alas 5 na pala Hindi mo nga nararamdaman ang pagod dahil alam mo, may kalakasan sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Busy ba kayo? Yes! Amen? Hindi niya tinatawag yung mga nakaganyan lang. Ano yung Lord? Kasi yung hahalangin. Tara, Pilato. Hindi niya alam Pero mga busy people, alam mo kaagad kung paano katrabahuhin yan. Diba? Kaya we have engineers, architects, teachers, happy Teacher's Day. Kahapon. May mga cook, mga chef, cookery department. Di ba? Merong maintenance department. Pag sinabing linis tayo, alam niya kaagad, i-imagine kaagad kung gaano ka sukat ng tiles, kung gaano kalaki ang binigyan tayo ng kanya-kanyang gift ng ating Panginoon. Gamitin natin, may puso, may kalakasan, may biyaya na galing sa ating Panginoon. Yan po yung number 2. Number 3.
God's blessings overflow despite our enemies. Kung ikaw may umaaway sa'yo, may nambabash sa'yo, kapag may nambabash sa'yo, sumaya ka, sikat ka na. Amen? Huwag mong buburahin. Paramihin mo yun. Hintayin mo. God will redeem you. May sasagot doon. Ipaglalaban ka ng Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Diba sabi sa Romans 8:32, if God is with you, who can be against you? Anong makapaghihiwalay sa'yo? Kahirapan? Sakit? Wala. Walang makapaghihiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Even the enemies, even little hurts. Ito po yung last na prescription. Let God take care of your needs. Not your wants, ha? Di ba naturo po dito? God is obligated to give all your needs, not your wants. Kung anong kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kaya dapat alam din natin, ano ba talaga ang kailangan ko? Psalms 23 verse 5, we will close with this last praise sa Psalms 23 verse 5. You anoint my head with oil. My cup runs over. My cup runs over. It means overflow. It means satisfaction. Meron kang satisfaction, contentment. Ang pinaka-kalaban daw ng tao ay yung desire mo. At pag nakamit mo na yon, magde-desire ka na naman ng iba. And then pag nakamit mo na yun, magde-desire ka na naman ng iba. Yun na nagbibigay ng goal. Pag ginawa mo yun, nakafocus yun sa'yo. Pero meron nang nag-fulfill para sa atin. Live in the finished work of Christ. Mamuhay ka. Meron nang nagpagal para sa'yo. Kaya meron ka ng satisfaction. Meron ka ng contentment sa buhay mo. Amen? We often get hurt because we expect people to fulfill needs that only God can truly satisfy. Let me say this. No one can provide absolute security. No one can fulfill all your need for love. No one can make us completely happy. Only God. Huwag mong hanapin sa tao, huwag mong hanapin sa asawa, huwag mong hanapin sa best friend, sa pelikula, sa panandaliang saya. Only God can meet all your needs. Amen? He never runs out, changes, or lets you down. If you focus on Him, your cup will overflow. Amen? Overflow with what, Pastor? Overflow with hope. Overflow with peace in our hearts. Overflow with love. And overflow with joy. Yan ang kailangan mo eh. Pag meron ka niyan, masaya ka. Amen? Hindi ka magkukumpara sa iba. Kakontentuhan mo ang ating Panginoon. Yan ang pilit na sinasara ng kaaway. Gusto niya makalimutan mo yan. Pag alis mo nga, pagbaba mo pa lang dyan, nakalimutan mo na agad. Ang naalala mo, yung Biko. Yung Shanghai, yung pansit. Sobrang madami nang makakalimutin ngayon. Gusto ng kaaway maging makakalimutin tayo, lalo na sa pangako ng Panginoon. May 3 matatanda nagkukwentuhan dun sa pantry. Sabi ng isa, timpla mo nga akong kape. Tumayo yung isa, sige. Napahinto. Oh, ba't mo ito? Ang titimpla ko. Sabi ng isa, makakalimutin ka talaga. Nagpapatimpla ba ako? Sabi naman ng pangatlo, kayong dalawa, sobra niyong makakalimutin. Buti ako, hindi ako tutulad sa inyo. Ha? Ang tatanda nyo na, makakalimutin kayo. Ako, hindi ako magiging ganyan. Knock on wood. Umalis. Saan ka pupunta? Teka lang, bubuksan ko pinto. May kumatok. Sobrang bilis ng pangyayari sa buhay natin, ginagawa tayo ng diablong makakalimutin. Kalimutan mo na't lahat. Huwag mong kakalimutan ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Kung paano Kanya hinugot sa dilim, pinatawad sa mga kasalanan, inibig ng buo at ngayon pinagpapala ng libre, binubuhusan ng Kanyang anointing oil. Amen? Naranasan niyo na bang bumisita sa kaibigan, tapos sobrang daldal niya, may gagawin ka pa, hindi mo alam kung paano aalis? Or vice versa, sa isang point of view naman, meron ka bang bisita na sobrang daldal, gusto mo nang paalisin, hindi mo paalis-alis?
Nagtitinda ka, nandiyan pa siya. Diba? Hindi mo naman, ikaw ay hospitable tayo mga Pilipino, di ba? Pero sa Middle Eastern culture, meron silang custom, yung refilling the cup. Kapag ikaw pumunta sa bahay nila, meron laging cup. Pag nire-refill na ito, as long as the cup kept being refilled, it meant you were welcome to stay. Mukhang nagkakabaso na lahat Pag binigyan ka ng baso, alam na. Kapag nilalagyan, gusto niya, diyan ka muna, stay ka lang. Kwentuhan pa tayo. Anong iniinom nila? Wine, tea, yan po yung iniinom nila doon. Ito naman po yung masaklap dyan. Empty cup. After several refills, if they left the cup empty, it meant, time's up. It was time to leave. Alam mo na kaagad, okay. Alam mo na kung paano umexit. Magkupo na kwento to. Ang Diyos hindi nagbabago sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Not because of your performance, but because of what you have received and you believe. Pinaniwalaan mo ang tinapos sa gawa ni Jesus. Amen. Hindi ka niya bibigyan ng empty cup. Gusto niya laging makiulayaw sa'yo. Mahal na mahal ka niya You are bought by the blood of the Lamb. His life. Amen? Kaya, gusto niya lagi, you are always there. Sabi mo nga, I can stay. I can stay. Because Jesus loved me. Diyan ka lang, di ka naaalis. Amen? Sabi pa dyan, your cup overflows. Laging pinupuno at pinupuno at pinupuno at pinupuno ng Diyos. Hindi lang sakto, umaapaw pa. Parang sa ganun tayo maging pagpapala din sa iba. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po natutunan natin? 3 biblical truths about ang yaman ng salita ng Panginoon. Actually, meron pa ito Kaya lang, sa susunod na lang alam natin, ang Diyos ang kasapatan natin. Amen? 3 biblical truths to help us respond to hurts. Number 1, everybody, God. Number 2, God anoints us with healing and honor. Yung honor po dyan, malawakang pag-uusap na naman po yan. Kasi honor, di ba, in-anoint si David to do the work of Christ. Anointing po yun ng Holy Spirit. Amen? Another topic po yun. Number 3, God's blessings overflow despite our enemies. Ang ating pong tatlong beloved walk application. Pakibasa po natin. 3 biblical prescription for hurt. Number 1. Number 2. Number 3. Palakpakan natin ng Panginoon. Huwag po kayong mawawala sa linggo. Dahil may papakilala po sa inyo. Kilala niyo po ba si Shirley? Tanong mo katabi mo, kilala mo ba si Shirley? Hindi ko alam ang apelido niya. Tanongin mo, kilala niyo ba si Shirley? Next Sunday, do not miss out. Shirley is here. Okay? At this time, ito po ang ating beloved thought. Christ is my shepherd, I am secured. Sabay-sabay! Christ is my shepherd, I am secured. Let's close our eyes. Feel the presence, the loving presence of our God. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal mo kami. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo at pag-ibig mo, sa iyong pagpapatawad. Kami ay matuwid sa harapan ng Diyos. Meron kaming confidence to pray and to look at you and to stay sa piling mo, Panginoon. Dahil tinapos na ng aming Panginoong Yesus ang lahat para sa amin. Tinapos niya ng lahat. Tinapos niya ng lahat para sa iyo at para sa akin. Gagawin na lang natin. Mag-rest sa kanyang finished work. Ideklara ang yaman ng tinapos niyang gawa. Dahil tayo talaga ay mayaman. Salamat, Panginoon. Kung ngayon mo lang ito narinig at gusto mong magpahinga dahil sadyang pagod na pagod ka na,
Kala mo ikaw ay mag-isa. Nandiyan ang Panginoon. Inaaya ka. Inaanyayahan ka. Siya bilang iyong pastol. Isa lang po ang tanging paraan. Sa mga nakikinig sa podcast, isa lang ang tanging solusyon, ang tanging paraan. Tanggapin mo ang ating Panginoong Yesus. Ang munti, ang espesyal na regalo ng ating Diyos Ama. Para mapalaya ka na sa lahat ng iyong mga pinapasan. Tanggapin mo siya. Hayaan mong gabayan kita sa maikling panalangin na ito. Ariin mo to bilang isang pangako, panalangin. Isipin mo, kaharap mo ang Panginoon. At kung ikaw ay nakatanggap na sa Panginoon, ipanalangin mo pa rin to para sa mga katabi mo na bago pa lang, para sa mga naikinig sa podcast. Today is the day of salvation. Let's pray. Panginoon, salamat po dahil narinig ko ang mabuting balita. Ikaw ang aking mabuting pastol. Inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Ikaw ay namatay, inilibing, muling nabuhay, nasugatan, dinusta, inaway para sa akin. Salamat, Panginoon. Pinatawad mo na lahat ng aking kasalanan. Ako ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Nakalista na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hindi na ako alipin ng kasalanan dahil ako'y namubuhay sa bagong pan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong sukdulang biyaya. Sa araw na ito, ako ay bagong nilalang na. Ikaw ay namumuhay na sa aking espiritu at patuloy na kikilos sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Sige po. Hindi lang po ang tinapay at ang katas ng ubas ang pwede natin gawin sa bahay. Kapag meron po kayong oil, lahat po yan pwede. Kahit hindi na po pastor ang mag-administer. Baby oil, olive oil, cooking oil, pwede rin po, basta hindi po gamit. Pwede po, basta ipag-pray nyo po yung oil na yon. Paano po mag-pray, pastor? Pag-pray mo, itong oil na ito, being consecrated and set apart, hiniwalay na, banal, dahil ito po ay sumasalamin, kumakatawan sa tinapos na gawa ni Jesus. Pwede nyo po yung gawin. Yun po ang kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa atin. Not the fantasy superpower. Sa bahay po natin, sa bawat sambayanan, meron tayong ostya, meron tayong katas ng ubas, meron tayong oil. Huwag pong mawawala ito. Pag meron tayong sakit, ipahid nyo po yun. Naalala nyo kanina? Jesus crushed 3 times for our healing. Hindi tayo dapat nabubuhay sa sakit. Hindi lang physical. Di ba tinusok siya ng koronang tinik? Even yung mga anxieties and depressions, traumas in life, hindi yan para sa atin. Amen? Kaya sa araw na ito, lahat ito ibibigay natin sa Panginoon. Let's lift our hands to the Lord. Panginoon, sinusuko namin sa inyo ang aming buhay. Hindi namin kaya. Hiwalay sa iyo, wala kami magagawa, Panginoon. Kami, dinideklara namin na kami ay konektado sa tunay na puno ng buhay, the vine of life, Jesus Christ. Salamat sa iyong tinapos sa gawa. Ako'y magaling na. Ako'y malinis. Forever valued. Accepted. Qualified. Beloved. Because of what Jesus did on the cross. Hindi po ako alipin ng kasalanan. Hindi ako alipin ng sakit dahil ito'y binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ako'y malaya na. Malaya sa mga maling relasyon. Malaya sa mga maling mannerism, habits. Lord, gagamitin mo ang buhay ng aking mga kapatid para mapapurihan ka at maging pagpapala sila sa iba.
hindi po kami masasayang because we can stay at your presence, Panginoon. Because our cups always overflows, Panginoon. You in-store good things, best things in life para sa amin, Panginoon. Lord, I pray sa mga bawat pamilya na nandito. Pinagpala mo ng Diyos. Dineklara ko, Panginoon, sa bawat pamilya na nandito sa kanilang tahanan, ikaw po ang pundasyon ng kanilang tahanan, Panginoon. Walang pag-aaway, walang pagtatalo, ang sisira, Panginoon, sa bawat tahanan, sa bawat mag-asawa, sa bawat pamilyang narito, Panginoon. Lord, pupunuin mo, Panginoon, ng dakilang pag-ibig mo, Diyos, ang puso ng bawat tatay, na mamahalin ng kanilang mga asawa, ang puso ng bawat nanay na mamahalin ng kanilang pamilya, ang puso, Panginoon, ng bawat anak na narito, mga kabataan, Panginoon, Lord, hindi kami nangangamba dahil sila po ay inaasa namin sa inyo, Panginoon. Hindi sila mapapahamak. They are protected, always protected. Ilalayo mo sila sa mga maling ehemplo ng mundong ito, sa mga maling kaibigan, Panginoon, sa mga kapahamakan, O Diyos. Gagamitin mo sila, Panginoon. Meron kang magandang plano sa bawat kabataan na narito, Panginoon. Sa mga baby, sa mga nag-uumpisa pa lang na magpamilya, Panginoon, sa kanilang negosyo. Lord, pinagpala mo ng lahat ito, Panginoon. Dahil lahat ng ito ay binayaran mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hindi kami mamamalimos. Kami ay nakaupo, Panginoon. Kasama ka, O Diyos. Pagkat kami ay iyong mga anak, minamahal na mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For no weapon formed against us shall prosper. For every tongue that rises against us, we shall condemn, Panginoon. Lahat ng ito, we can do all things through Christ who gives us strength. Salamat, Panginoon. If God is with us, who can be against us? Yan po yung mga pangako mo, Panginoon. At no one, nothing can separate us from the love of our Father through our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen and amen. Everybody say, Amen! Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.